Good morning sa tanan. Lihog ko gatindo kita. Mga muyo kita at malinong kag kung tapos ka mo pwede na kamo makapungko. Okay, sa sininga tayo magbukas kita sa atong kalantahon sa hymn number 151. More like the master. Okay, ready, say. More like the master I will ever be. More of his meekness, more humility. More to live, more courage to be true. Reach take down my heart, one thing desire, Lord.
Sa uman, mayong aga sa tanan. Magbasa ako diri sang dinalan sang kasulatan nga ginsulat ni Matthew. Pulong ni Kristo Jesus naghambal sa Matthew 11 verse 28 down to verse 30. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. God bless the reading of His Word. Magpangamuyo kita. Our Father in heaven, Lord, salamat sa sining adlaw, bagong adlaw ang ginhatag mo. Salamat, Lord, sang kusog kagabakot Ginoo nga sa gihapon ikaw nga Dios matutom sa kabuhit sang imo mga kaungaan. Salamat tungod kay hasta subong maka hiwat kami sa sining ation kag dako nga kaginan nga maka pangamuyo Ginoo sa imo kag makatugyan sa imo kag makasimba sa imo. Ginoo sining ation naga pangamuyo kami nga ikaw gid maga hatag sa gihapon sing kusog kagabakod bisan pa man sa kay Nanay Flores subong sa iya sitwasyon. Kabalo kami nga ikaw nga Dios ang nakahibalo sang tanan namon nga mga ginabatyag sa lawas. Ang amon kondisyon kag ang amon sitwasyon Ginoo nga bangod sang ini nga sitwasyon Ginoo limitado ang amon paghulag, limitado Ginoo bisan pa man ang amon niya nga paglakat-lakat. Pero kabalo kami nga may Dios kami nga matuod kag sarang sa gihapon nga pagasimbahon. Padayon ko nagapangamuyo, Lord, sa tagsa-tagsa ka mga kaungaan mo. Padayon ka nga maghahatag protection sa ila and even sa adlaw-adlaw Ginoo nga mga kinahanglanon. Padayon ikaw nga magahimuno sini. Lord, ginatugyan ko man bisan pa man ang family suwal sa gihapon subong. Pangamoy nakon ang sila Luloy, iya mga kuturan, si Tuto Eric, Snooki, si Dindin, si Ayahan, kag si James man. Itugyan ko may kapaypang ikaw maghahatag sa ila sing pagpabakod bisan pa man sa kasubo nga ginatubang nila subong. Natugyan ko may. Lord, nagapangamuyo kami bisan pa sa siniman nga tion nga gabalatian kag masakit Ginoo mga kaupdanan namon. Si Nanay Virpa, we are praying for her kag Ginoo mag-extend sang pagbabakod kag ayahan healing sa iya. Inatugyan ko sa imamay. And even Lord, nagapangamuyo ko Lord sa kay Ma'am Faye Bacomo subong sa Gimaras upod sa iya bata nga may acute leukemia Ginoo si Ma'am P. Pangamuyo ko Lord nga ikaw Ginoo magabulig sa iya ka mag-extend sang healing sa iya Lord. Ginatugyan ko may kabay pang ikaw man magasugata sang kinahanglanon Lord. Ang iya nga apo nga si Jazel, ang iya nga bata nga si Jazel Bacomo man nga ara man subong sa ospital. Ginatugyan ko may nga kabay pa nga ikaw man mag-extend sang healing sa gihapon sa ila. Ginapangamuyo ko Lord, kabay pang imong gahom, ang imong paghamlig sa ila sa gihapon. Ila niya ang batyagan Lord. Pangamuyo man ko subong Lord sa sinigid nga tion sa kay Pastor John Vic Anat kang kasi wife si Ma'am Jaira. Ginatugyan ko Lord, ikaw gid extend sang healing sa kay Pastor John Vic Lord dito sa Leyte subong. Sa iya ginawa nga sitwasyon, sa iya ginawa subong nga eksperyensyahan, ikaw mag-extend sang healing Lord kag even ang kinahanglanon nila kag ginawa magapahimuno
Kay kaalam, Lord, ang mga physician nga nag-attender sa iya, Lord. Kabay pang extend your healing and even strength sa kay Pastor John Vic kung ginamagabulig sa iya. Subong sa mga Kristohanon nga nagapangamuyo sa iya, Lord, kabay pa. Kagino maghatag sa pagpakamayo. Pangamuyo, mga Lord, sa Tatay Joseph Subong, ang bagan sa gihapon, salamat. Nakagawa sa hospital. Lord, nagapangamuyo ko, Lord, sa recovery sa iya. Kabay pa, Lord, nga extend your healing padayon. And even, Lord, mga strength sa iya, kag iya kinahanglanon sa dadlaw, muligi siya. Nga tugyan ko sa imo, Amay. Ginasalig ko, Amay, bisan pa si Tatay Pabling Subong Castro. Damo nakakilala siya tungod kay ang halusan nga tao des pakilawad na nagapahilot sa iya man. Kag taliwan ang iya kinkuha mo siya, kabay pa Lord nga ikaw mag-extend sang comfort sa family Subong. Tugyan ko sa imo, bisan pa man ang iya, salamat sa iya pagserbisyo diri bilang tanod sa Barangay Unidos. Extend your comfort sa family, Lord, nga iya naging biyaan. Tugyan ko man, Lord, bisan pa man subong gid ang sitwasyon ni Nanay Flore Ginoo sa liwat. Tugyan ko, Lord, ikaw ginamaghatag ko sa gabakot sa kay Ambo, sa kay Nanay Tising, kag sa mga apo ay Han, kay Nap-Nap, kay Nini Sali, kag sa mga apo man ni Nanay, Tatay John. Natugyan ko sa imo, ikaw gid mangga hamlig sa gihapon sa ila, kabang imong mga pagpakamayo, kag comfort, extend sa ila Ginoo. Kag ginatugyan namon si Nanay Flore man sa imo sa sining sitwasyon. Lord, nagapangamuyo kami sa bawat isa sa amon. Hindi kami makalikaw or hindi Ginoo namon mapunggan matapna ining COVID virus nga damo na nga mga tao nga natapnan sini. Lord, kabay pa nga ikaw gid maghahatag sa amon sang paghalong pag even sa amon pagalingon nga extra careful Ginoo. We don't know, Lord, sa mga tao nga among ginakahalubilo every now and then. It might be nga kami mahawaan or matapnan, Lord God. Or kami ang makahawa man. But Lord, ginatugyan ko sa imo nga ikaw gid maghatag sa amon sang extra careful, Lord God. Please, buligi kami. Ikaw nga Dios ang na-ocean nimo ni ang tanan before ini nag-abot nga balatian, balaan mo na ni Amay. Ginatugyan na namon sa imo kabay pa nga at this point of time, Lord, we need to exercise our faith, our trust to you. So bless every members Ginoo sa Unidos Fundamental Baptist Church. Protect them, Lord, please. Kag bisan pa man sa sitwasyon sa amon pagdililipon, medyo kakapiktuhan man Amay, dala Ginoo sang protocols, ginatugyan naman sa imo kabay pa, nga kahit pa paano, Lord, may ara kami kaginan, nga makatuon, kag makapamati sa imo mga pulong. Ginasalig ko sa imo, Ginoo ina. Lord, ginatugyan ko sa imo, ang tanan-tanan, Lord, nga amon concern sa imo, Lord, bisan pa ang amon pungsod Pilipinas, amon national officials down to the local officials. May mga Kristohanon dira, use their life as salt and light, Lord, sa mga constituent, sa mga ilang Ginoo nga mga kaupdanan. Lord, kabalo ikaw lang ang nasayod Ginoo sa amon sitwasyon. Kaya ginatugyan namon ang tanan sa imo. Kaya updan mo kami sa pagpadayon, bisan man, nagapangamuyo kami sa mga kaiglisyahanan nga nagahiwat kaangay sini. Bless your servants behind your pulpit. Bless your word, give power to your word. Open our hearts and our minds of understanding, Lord, that we may be able to understand and we will be able to apply your word in our life daily. We commit everything to you and sorry for our sins, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Alright, so mayong aga sa tanan. Salamat kita no nga makapadayon kita sa pag-alagad sa aton nga Ginoo. So sa amon nga mga viewers dira or sa amon mga kauturan nga naga-follow lang sa amon online worship. Good morning and we pray that once again
ang iyang nga pulong makahatagid sa encouragement sa aton. So nag-end na kita by the way sa aton nga topic about encouragement. And sa sining month, we have a new topic which is norms, and later on we will be discussing further kung ano ni siya ang ginamin natin when we say norm. Right? But if you have your Bible with you, kindly open your Bible in Psalm 84. And then basahon ini siya natin from verse 1 down to verse 12. Okay? Psalm 84, verses 1 down to verse 12. So just follow it with your eyes. I'll be reading sa NASB translation. Hambal diri sang pulong sang Ginoo, how lovely are your dwelling place, O Lord of hosts. My soul long and even yearn for the courts of the Lord. My heart and my flesh sing for joy for the living God. The birds also has found a house, and the swallow a nest for herself, where even she may lay her young. Even your altars, O Lord of hosts, my King and my God. Verse 4, blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Selah. How blessed is the man whose strength is in you, in whose heart are the highways to Zion. Passing through the valley of Baca, they make it a spring. The early rain also cover it with blessing. They go from strength to strength. Even one of them appears before God in Zion. O Lord God of hosts, hear my prayer. Give ear, O God of Jacob. Behold our shield, O God, and look upon the face of your anointed. For a day in your court is a better than 1,000 outside. I would rather stand at a threshold of the house of my God than dwell in the tents of the wicked. For the Lord God is a sun and a shield. The Lord give grace and glory. No good thing does he withhold from those who walk uprightly. O Lord of hosts, how blessed is the man who trusts in you. Mag-pray kita, anay. Gracious and Heavenly Father, salamat gid sa imo nga pulong sa gihapon. And we just pray, Ginoo, sa sini nga aga nga ikaw ang maghatag sa amon sang clarity. With all the bad news, Ginoo, nga amon nabatian, comfort us once again sa imo nga pulong, Ginoo, knowing that you are a God who never make mistake, Ginoo. And we just pray, Ginoo, nga sa pagatuon namon sa imo nga pulong, ikaw sa gihapon ang magaguide sa amon. Ikaw sa gihapon ang mag-illumen, and even Lord, gamitaman ng imong nga pulong sa gihapon for us to be strengthened and for us to be fed spiritually. And may Ginoo nga ang mga tawo nga naga-follow sa amon through man live streaming, we pray, Ginoo, nga ang imong nga pulong, Ginoo, would reach them out once again and maging pakamaayo man sa ila. And help us, Lord, to have sang ini nga focus, Ginoo, sa imo sa sining aga. And may your name be glorified and magnified once again. In mga prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Alright, so sang last time, no, learn naton ang topic about encouragement, which is very, ano gid siya, no, tawag ni connected gid siya sa aton nga month, because I do believe nga damo-damo balas ang discouragement nga nagakaabot sa aton nga kabuhi. And with that sermon or preaching, we are reminded, no, that indeed ang discouragement gali naton, we could always bring it sa aton nga Ginoo. And nowadays, grabe ang mga bad news, especially sa aton diri sa Aklan. There are damo-damo naman kita subong sang mga restriction, damo-damo kita sang cases. Di ba, wala naga-subside. Diba? So may mga person kita nga kilala naton before, and yet all of a sudden ginkuha sila sang Ginoo. So with all this bad news and sang mga another restriction nga gina-implement, di ba? So at times it would cause us once again nga mag-worry kita. Di ba? Though ara ba lang ang point nga di na lang kita makadto. Diba? But then ang inibilang nga pulong sang Ginoo is very relevant sa aton nga situation nowadays. In which diri bala naton makita kung ano bala ang mga steps nga dapat naton obrahon. By the way, no, as we said kaina, ang aton nga topic is norms. N-O-R-M-S. So ano ni siya ang norms? Now kung mag-refer kita sa dictionary,
Kung lang taon nato ang meaning niya sa dictionary, ang definition bala niya. When we say norm, it is basically a standard. Right? It is a basis. Right? So amo ni siya ang ambot silingon sang norm. It is a standard, it is a basis, or it is a guidelines. Kung sa Tagalog, pamantayan, sukatan. Right? So whenever, like for example, magkilo ka sang bugas, di ba? So may ara dira 1 kilo, so amo na siya maghambal kita sang norm. So basically it is a standard or a basis or a guideline. So amo na siya when we say norms. Right? So amo na siya ang aton nga theme or amo na siya aton nga topic sa siningaman. Alright? So let's go back sa context sa ginbasa bala naton kaina. Ang writer sa ini nga Psalms, makita bala natin dira sa verse 1. Hambalin dira, how lovely are your dwelling place, O Lord of hosts. Diba? And then verse 2, hambal dira, my soul long, even it yearned for the courts of the Lord. No, diri ba na natin makita, nga ini siya nga person, it could be that the same man sa sitwasyon natin subong, ara ba lang bombarded siya sa mga bad news, grabe, ang iya ba lang utok do, unpeaceful kaayo, in which nag-yearn siya sa isa ka place, nga ara ba lang something quiet, something nga makakomfort sa iya with all that is happening around sa iya. And ang writer sa ini nga Psalm, sambal niya, Lord, how I wish to be in your tabernacle. How I wish to be in your dwelling place. Ara ba lang hambal niya, Lord, with all the busyness around me, with all this bad news around me, with all that is happening around me, how I wish to be in a place in which ara lang magdayaw lang ko sa imo. How I wish to be in a place nga ara lang mati lang ko sa mga music, nga mga praises. How I wish to be in a place nga ara ba lang makipag-fellowship ko sa mga co-believer ko so that I will be strengthened, so that I will be refreshed. So amo ni ang ginahambal diri sang writer sang Psalms. Grabe ang iya nga desire. You know, at times bala, ang church bala, no, church building, do ang church is kita, di ba, kabalo kita sina, called out ones. But times inibala ang assembly inibala at times do nami no nga magkadto ka dire kay kis abala ko magsimba ka daw for a moment. Daw gakalipatan mo ang mga problema mo. Gakalipatan mo ang mga bagay nga nagahatag sa imo sang stress. Pero may ara man times hindi mo gid malipatan biskan diri sa pagsimba mo dala mo man sa gihapon. But listening sa mga music, fellowship, di ba? It gives you refreshment. Gaka-refresh ka somehow. Gaka-encourage ikaw through sa mga pulong sang Ginoo. And amo ni ang ginahambal diri sang Psalm, sabi niya, with all this busyness, with all this stressing moment, stressing situation, unpeaceful situation, busyness nga may ara ako, how I wish to be in a place where I could find myself peaceful and quiet. And ano ginahambal niya? To be in the presence of the Lord. And you know what? Ang presence bala sang Ginoo, it really give us comfort. Diba? Ara ba lang mabalaan mo lang, upod mo ang Ginoo, nagahatag siya sang comfort sa imo. And indeed, reality na siya, no? Nga ang isa kuno ka person who loves to spend his time sa Ginoo bala, he would see his or her adversity as an opportunity to experience ang faithfulness sang Ginoo sa iyang kabuhi. Ara ba lang isa ka person nga permi siya nagapamalandong sa pulong sang Ginoo, he always spend time sa Ginoo by meditating iyang pulong, listening or even reading mag-devotion bala. Ini sila kuno nga mga person, he would always see ang iyang mga adversity, ang iyang mga situation as an opportunity nga ma-experience niya ang katutom sang Ginoo even more deeply if you are walking through your own valley of Baca. Gin-mention dira kaina sa verse 8 ang ini nga valley of Baca, or others would translate it as a valley of weeping. And later on, tun-an na siya naton, ano ni siya ang valley of weeping, ano ni siya ang valley of Baca. But of course, ang ini nga valley of Baca rather, or valley of weeping, wala man ni siya may gin specific sa Bible nga amo ni siya nga place. Unlike sa Psalms 23, ang ginhambal dira ni David, do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. He is talking about the Wadi el-Nahar or the Samaritan Road, di ba? So, gin-specific niya nga amo na siya nga place. But then, ini nga Psalms, when he said Valley of Baca, wala siya may gin-specific kung ano ni siya nga place.
So mga Bible scholars nag-assume sila nga ang ining valley of Baca is just a symbolic. Alright? Nga nag-refer ni siya sa mga times bala nga ikaw nag-struggle ikaw, sa mga times bala nga ikaw may mga ginapang-agyan ikaw, may mga problema ikaw. So amo ni siya ang valley of Baca or a valley of weeping. So if you are in a situation nowadays nga discouraged ka, may ginaagyan ikaw ng mga problema, may ginapasan ikaw, di ba? May mga struggles ikaw sa kabuhi mo, ba? Or even ang situation natin subong, ang pandemic. Di ba? It could be nga amo ni ang gina-refer diri sang writer sang Psalms. Nga at times kuno, kung ikaw nag-spend time ikaw sa Ginoo, even if you are walking sa ining valley of Baca or valley of weeping, then you will experience the faithfulness of God sa kabuhi nimo. So, grabe no, ka-good thing, bala nga gin-remind diri sa pulong sang Ginoo sa aton. And, habang diri, a valley of weeping could be a symbolic or nag-refer siya sa times nga nag-struggle ikaw, in times nga nakabatyag ikaw sang pain, through which people or ikaw kag ako nga dapat tahakon bala naton before naton ma-meet ang Ginoo. So is before bala naton ma-encounter ang Ginoo, at times we need to go through sa ini nga mga situation. So hindi lang nga before naton ma-meet ang Ginoo, but at times after naton nga ma-meet ang Ginoo, amo na pala kis ako magsimba ikaw, ma-appreciate mo ang wali, and then kanang naitsindihan mo gid siya bala sa intsakto, after nga ikaw magpuli, ang ina nga pag-itsindi mo, ang ina nga pag-embrace mo sang wali, it will be put to test. Di ba, kis Nga ra ba lang wali, binipastor about patience. Pagpuli mo sa balay, gintistingan tayo kung maging patience ka, kung ma-apply mo bala. So at times, no, God would, before natin ma-encounter ang Ginoo, God would allow us to go through sa ining nga mga situation before natin ma-meet ang ina nga ang Ginoo naton. Pero diri balagi humble diri sa isang article nga ginbasa ko. Ambal niya, growing strong in God's presence is often preceded, diba, followed by a journey through a barren places in our life. So wala ko kabalo kung ano ang mga weeping valleys ninyo nowadays. It could be financially, nag-struggle ka, emotionally, or spiritually, I don't know, mentally. Diba? May mga tao, subong nga ang ilang loved ones, nagamalasakit, hindi sila makapuli because of restrictions. So grabe ang ilang struggles. Diba? But may, no, ang bottom line pala sa mga ginapang-agyan natin subong, may our weeping valley would always lead us closer sa Ginoo. Amo na gid nga amon nga prayer, no? Or amo na ang gina-point out diri sang Psalm sa aton. Yes, hindi naton malikawan, wala exempted. All of us would go through sa ini nga mga valley sa aton nga life. But ang prayer ko and ang prayer sa ini nga Psalms that may our weeping valley would always lead us closer sa Ginoo, and it would not always lead us away sa Ginoo. You know what, may mga sitwasyon sa aton nga kabuhi subong nga kisado hindi naton mabaton, and at times amo ni siya ang rason nga aga palayo kita sa Ginoo. But may our weeping valley would always lead us closer sa Ginoo. Yes, wala ko ya kabalo sa imo nga sitwasyon, mahambal ka, wala mo binabatyagan pastor mo. Yes, wala ko kabalo, but God knows it all. Di ba, kabalo ya ang Ginoo. So in our weeping valleys or in our valleys of Baca, ang question sa aton sa sininga aga is that in our weeping valleys, what should be the norm? Again, gid-mention natin ang norm. What should be the standard? What should be the basis? Ano ang aton nga pamantayan? So, in our weeping valleys, what should be the norm of our response? Paano kita mag-response? Where should we draw the line? Di ba? Ano ang aton nga basis? Ano ang aton nga guidelines? Kaya kung lantawon bala naton, we are not a Christian by title. Alright? Christian kita in a sense nga may ara kita relasyon sa Ginoo. And Christian kita because sang aton nga testimony or the way we live. Diba? So, very important gid nga may ara kita sang basis kung paano kita mag-response. May mga tao bala subong nga mga Kristohanon, and yet ang ilang nga response sa situation subong is worse pa sa person nga wala nakakilala sa Ginoo. So dapat ikaw kag ako nga nakakilala kita sa Ginoo, ang aton nga response should be different. Right? Yes, tanan kita whether believer or unbeliever,
gakaagyan ini siya naton nga mga sitwasyon sa aton nga kabuhi. But the question is that in our weeping valleys, what should be the norms of our response? Ano ang standard naton? Ano ang aton nga pamantayan? Ano ang aton nga basis? Paano kita mag-response? You know what? As a Christian bala, the way kita mag-respond sa situation could also affect man sa aton nga testimony. Especially sa mga tao nga nagalantaw sa aton. Right? So what should be the standard? What should be the norm of our response sa aton nga sitwasyon? Nowadays, so may ari ako diri 5. Right? So number 1 diri, the number 1 basis kung paano kita mag-respond sa aton nga situation, regardless of your situation, number 1, there must be a recognition of who God is. Alright? Now, ang inisya pala nga principle, regardless pala sa aton nga situation, naga-matter diri sa pagkilala naton sa Ginoo ang aton nga response. Alright? So, amo ni siya ang number 1 standard. There must be a recognition of God. And kung lang tawon pala nato, no, ang fundamental reason ko, no, sa tanan nga mga unhappiness sa isa ka person or sa tanan nga mga unsatisfaction sa tanan nga sa kabuhi sa isa ka tawo is the fact that God is left out. Di ba? So kung ilan taon bala naton nga aman unsatisfied ikaw, nga aman unhappy ikaw, simple lang na it because God is left out sa imong kabuhi. Nga aman ang ironic bala diri sa kalibutan, which is ginhambal man yan sa pulong sa Ginoo, what profit a man if he gains the whole world and he loses his own soul? And we have a best example by the name of King Solomon, who experienced everything, tanan nga gina-desire nimo sa kabuhi, nga gina-wish mo pa lang ma-experience mo. Di ba? He has everything. And ano ang iyang conclusion? Hambal niya, all thing is vanity. If God is not in a picture, regardless how influencer or tawag na famous are you, useless man na siya sa gihapon. Regardless, ano ka kadamo sang kwarta mo, diba wala man na gihapon, it will accomplish nothing, it will not give you any satisfaction. Kaya kung may ara bisang satisfaction sa kwarta, then tani ang mga kilala naton ng mga celebrities, ng mga billionaires, tani sila ang pinaka masinadyahon nga person subok. And yet, lantawa ang ilang lifestyle. Ang ilang lifestyle, nag-approve lang na nga wala sang satisfaction sa kwarta. Diba? Ano ginobra nila? Party-party. Nga aman, they need that kind of activity para ma-fulfill para sa ilaha. Nga ara ba lang ang something lacking sa ila dira. So they need to do that. And it will prove to us that money will not give us satisfaction. Do kinanglan nato ng kwarta, di ba? Kinanglan gina siya naton. But the point nga ginahambal rin ni King Solomon, even having everything sa imong kabuhi, if God is not in the picture, you will be the most miserable person diri sa kalibutan. So muna no, ang fundamental reason nga ikaw is hindi ka malipayon, it's because you are trying to get God at the picture of your life. Now, i-consider mo ang imong family. Nga aman amo na imong family, imong relationship, imong work. Diba? If God is not in the picture, there is something missing. Diba? So muna no, ginahambal dira nga ang fundamental reason or cause sa mga unhappiness and satisfaction is the fact that God is not in the picture. Diba? And ano ginhambal sa Psalms 14 verse 1? Diba? Hambal dira, only fools says in their heart that there is no God. So dira natin makita, bala ang difference. Sa isa ka person, di ba ginahambal natin kaina, like sa pandemic subong, pareho kita may ginaagyan. Di ba? Pareho kita subong nag-struggle. Pareho kita may ginaagyan ng mga crisis. Pero ang response sa isa ka person, nga nag-recognize bala nga may Diyos siya sa iyang kabuhi is different sa isa ka person na wala iya nakakilala sa Ginoo. Ano hambal yan diri? Only fool says in their heart that there is no God. Kung ikaw bala wala ka enough knowledge sa Ginoo, mahambal ka giman siguro, ano man ang Diyos naton man, though hindi giman siya siguro in control sang tanan. Kaya kung in control siya, nga man ginalaw niya ini nga COVID. Diba?
But if you have that deep understanding sa Ginoo, you know as to why, di ba nga aamoy niya nagkakalatabo subong, because it already stated sa pulong sa Ginoo that in this world you will have trouble, but in me you will have peace. Di ba ginwali na isang aton nga pastor diri sa mga ligad nga mga Sundays. So muna no, it is very important nga may ara ka proper recognition kung sino ang Ginoo sa imo nga kabuhi. So verse 1, 3 and 8 and verse 12. Okay? Amo niya ang pag-recognize ang psalmist kung sino ang Ginoo sa iya nga kabuhi. No wonder nga ang iya nga basis as to how he responds sa iya nga situation is very different. Hambal dira sa verse 1, how lovely you are dwelling place, O Lord of hosts. My soul long and even yearn for the courts of the Lord. And then verse 3 dira, sa last phrases, sa Lord of hosts, sa iban nga translation, gingamit dira ang tawag niyo, Lord Almighty. Alright? Amo na iban nga translation sa King James or sa mga free translation. Right? And diri makita naton nga ang psalmist, he recognized God as the Lord of hosts or the Lord Almighty. Ang translation sini sa ila is Jehovah Sabaoth. Alright? And it tells us of His great power. Now, very very amazing nga ining acknowledgement bala. Kaya kung ikaw galikag ako, i-recognize mo nga ang Ginoo is all-powerful, then maitindihan mo nga ang ini nga Diyos, wala siya sa isa ka bagay nga hindi niya pwede maobra. In which kinahambali dira sa Luke 1:37, for with God nothing shall impossible. So meaning to say, since amo ni ang pag-recognize naton sa Ginoo, we could always respond in faith that God could do something sa ating situation. Di ba? So, iba ang imong response kung may proper recognition ka kung sino ang Ginoo sa kabuhi mo. So, kung ikaw naintindihan mo that God is all-powerful, that He is Jehovah Sabaoth, or Sabayot, ang ibang nga pag-pronounce na, that God is almighty, that God could always do something sa imong situation, din iba ang imong response. You would always respond in faith and in confidence that God could do something sa imong situation. Diba? Pero ano yung response sa isa ka person nga wala siya nag-acknowledge nga may Diyos? Sambal niya, there is no God. So ano ang bottom line sa iya? Hopeless. But for you and for me, nga may proper recognition kung sino ang Ginoo, nga naitsindihan natin that God is almighty, that He is the Lord of hosts, that He is Jehovah Sabaoth, then we know that God could do something sa imong situation. Na wala ko kabalo, subong, as I'm preaching here, wala ko yung kabalo sa imong situation. Wala ko kabalo kung ano ang ginaagyan mo nga mga weeping valleys. But the Word of God would remind us that He is the Lord Almighty. And there is nothing that He could do. Meaning to say, may maobra ang Ginoo sa imong situation. So ano nga ito nga obrahon? Let us respond with faith. Diba? Acknowledge mo ang Ginoo, i-recognize mo so that you will have that hope. Diba? Ma-remind ka, ituod gali, no? I have a God who is powerful. And sa ini nga sitwasyon, ini nga bagay nga ginawori ko, God could do something. Right? So, muna no ang pag-recognize diri sa sang psalmist sa verse 1, 3, 8, and verse 12. And then, the second recognition is makita natin dira sa verse 2 man sa gihapon. Ambal dira, my soul long and even yearn for the courts of the Lord, my heart and my flesh sing for joy for the living God. Now, ang inibala nga praise nga living God, I think it would remind us nga ang gina-worship naton nga Ginoo is it's not just an image bala nga gina-worship sa iban nga tawo. Meaning to say, ang Diyos yan naton nga ginasimba naton is ang Diyos nga buhi. Diba? And He is and this God, since nga active siya and alive siya, then He could see, nakita niya ang aton nga sitwasyon, and He could even feel it, and since nga na-feel sang Ginoo ang aton nga sitwasyon, He could act.
Diba? Unlike sa ibang nga tao nga nag-worship lang sila sang man-made image. And this is what happened sa time ni Elijah. Nadumduman nyo to sa time ni Elijah nga ang ini si nalipat ko ni nga na king nga ni nga hambal niya nga i-worship natin si Baal. Diba? So what happened is that because naging worship nila si Baal, diba, si Jezebel, I think ang queen during that time, siya nag-implement dira nga hindi nga amo ni i-worship natin. So nangakik ang Ginoo kay nag-worship sila sang idol to the point nga wala nag-abot ang ulan. And then what happened next is that ining si Elijah and then ang prophet ni Baal, kinanglan nila i-prove kung sino ang tuod nga Diyos. But we all know nga si Baal is just a man-made concept God. Di ba? Sila lang niya nag-ubra. Di ba? And sila yan nag-ubra man sang basis kung paano nila i-worship and kung paano mag-act ining nga God. But different sa God nga gina-worship natin because He is alive and He is active. Diba? So nagkato sila dito sa isa ka mountain and then nag-ubra sila sa altar. Diba? So ano ang ginubra sa prophet ni Baal nga 450? They worship, nagsinggit sila, and then they even cut themselves. Diba? Gipilasan nila ilang kaugalingon and nagsinggit sila o Baal because ang ilang kontrata during that time is i-prove nila kung sino ang tutuod nga Diyos nga magpadala sang fire halin sa heaven. Kung sino ang magpadala sang kalayo halin sa langit, then amo na siya matutuod nga Diyos. So ang prophet ni Baal for almost an hour, di ba? Almost a day nagpanawag sila dito, nagsinggit sila, nagsaot sila, O Baal, hear us, but we know that Baal is not true. So wala gyud sang Baal nga magpamati or magsabat sa ilang prayer. Higit ubra-ubra lang nila ini si Baal. And then sa time ni Elijah, wala siya nagsinggit, wala siya nagpilas niya galingon. Ang iyang ginubra, gipabubuan niya pa to ang iyang altar 7 times. Ginpakanalan niya pa to. Para sigurado, gid nga wala siya sang creeks nga obrahon. And he just simply whisper a prayer. Grabe, no? Wala siya nagsinggit, nag-whisper na siya sa prayer. Ano ba niya? Lord, pamatud-i sa ila that you are the true and only God. Ano natabo? After sina, a fire from heaven consume ang iyang altar. You know, amo na ang Diyos nga ginasimba naton subong. He is a living God. Amo na ginahambal dira sa verse 3. No wonder hambal dira sang psalmist, Lord, I have that longing sa imo because kabalo ko that you are a living God. Sabi no, ang iya ba lang emotion dira. So since ang Diyos naton diri is a living God, it would tell us nga ang ini nga Diyos, makakita siya, makafeel siya, maka-act siya, then He could provide. Diba? Amo na balagin gintunan naton to sa Book of Haggai, nga may isa ka bagay nga nagawori sa ila. And yet, kabalo ang Ginoo exactly kung ano ang ila ginawori. And God even brought it up sa ila para mabalaan nila nga kabalo ko, aware ko sa inyong sitwasyon. So what a God nga gina-worship natin subong, He is a living God. I don't know if you have that kind of recognition man. Yes, budlay yung mga sitwasyon. But do you know that you have a living God na nakakita, nakafeel, and He could even act sa mga sitwasyon subong? You know what? If you have that kind of recognition, then lain niya ang pag-response mo sa mga sitwasyon subong. You will always respond in faith, in trust, and confidence sa Ginoo because you know that He could do something. Di ba mo na ginhambal naton kay ina. Right? So not only that He is the Lord Almighty, He is the living God, but another recognition nga gin-provide sa aton diri sa ini nga writer sang psalmist is that hambal dira that He is my King and my God. Verse 3. Hambal dira, the bird also has found a house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young. Even your altars, O Lord of hosts, my King and my God. Now, kabalo naman kita, maghambal kita, my King. Diba? Kabalo kita that God is not just a Savior, but He is the Lord of our life, that He is the King of our life. Now, kung maglantaw bala ikaw sang mga movie, which is mga sinaunang panahon bala, may nalantaw kong movie pero nalipat ko sa iyang title that whoever holds the scepter sa ina nga king, siya ang may control sang tanan nga army. So whatever, kung ano ang iyang hambalon, they would follow as long
nga ikaw ang nagakapyot sa ina nga scepter. Because ang ini nga mga soldiers, they understood that they are being ruled sa ina nga scepter. Diba? And kabalo kita how important it is sa ilang nga time. And you know what? It would remind us something that ang ini nga psalmist, when he claimed that God is the king of our life, then it tells us something that God has a claimant, that God has the authority, or it speaks that God is preeminence, that God is superior. So it means that God has the control sa aton nga life. So kanami siya nga comfort, man at the same time, kay kontrolado gali sang Ginoo nga aton nga kabuhi. So regardless what is happening, hindi ka mag-worry because you have a king, diba, nga nag-hold sa imong nga life. And since nga ang Ginoo ang may claim sa aton nga kabuhi, you don't have any rights nga mag-complain sa Ginoo. Lord nga amo ni ang kabuhi ko. Lord nga aging kuha mo ni, Lord nga aging tagaan mo ko sa problema. So if you recognize that God is your king, then you will respond like Job when God took everything sa iya. Ano hambal niya? Blessed is the name of the Lord. The Lord give and the Lord take. Diba? Because he understood that God owns everything that he has. And amo ni ang ginahambal din isang psalmist sa aton. You would respond differently if you understood and recognized that God is the king of your life. But of course, ang good side man sinidire is that hindi ka papabayaan sa Ginoo, kay under ka sa iya. Diba? So, amo na no ang pag-recognize ng psalmist. Another recognition, not only that God is the king of our life, verse 8. Hambal dira, O Lord of hosts, hear my prayer, give ear, O God of Jacob. Now, another recognition nga ginahambal din ni sang psalmist sa aton is that God, ang Diyos naton is the God of Jacob. Meaning to say, kung lantawon bala naton ang life ni Jacob, do ka-complicated sa iyang sitwasyon, ang iyang story, but one thing nga makita naton sa life ni Jacob is that may ara gyapon purpose ang Ginoo as to why God allow anything nga nagakalatabo sa iya. Diba? So when we say God of Jacob, it means that He is the God of purpose. So comfort sa aton kay mabalaan bala naton nga wala ginhampangan sa Ginoo aton nga kabuhi. Wala siya nagaobra sa isa ka bagay nga wala niya gipanumduman. Of course, kabalo kita that God never makes mistake, di ba? Wala siya nagaobra sang mga mistake. So God is the God of purpose. So everything that God allow nga magkalatabo or maagya naton sa aton nga kabuhi, then tandaan lang naton or i-recognize lang naton that He is the God of purpose. Try to discover that purpose. Di ba? Ang mga ganihang madira, all things work together for good. Di ba? For those what? For those who love the Lord. So, another recognition, gina-offer diri sa aton sang author sang Psalms 84 is makita naton sa verse 9 and then verse 11. Ang dira sa verse 9, sorry. Verse 9, sang Psalms 84, ang dira, behold our shield, O God. So diri naman natin makita no ang very relevant pala sa aton nga time subong. Nga ang pag-recognize niya diri sa Ginoo is that God is our shield. So when we say shield, it means that He is a God who could protect us. Diba? Refer siya kani sa Bible as a big stone, di ba? That you could always plant your feet, di ba? Tawag ni a fortress, di ba? You could always go there for cover. You know what, sa ato mga time subong do may mga vaccine na kabalo man kita sa gihapon that vaccine is not a guarantee hindi ka na mag-COVID do malesen ang effect, di ba? But we know nga maisa lang gid ya kabiing isa ka person nga makaprotect sa aton and that is God, di ba? Biskan pila pa na tanan nga vaccine itusok sa imo, di ba? Pwede ka man gyapon magka-COVID kay subong damo na sang variety sang COVID. Para na kita sa Delta. I don't know kung ano ang sunod sina. But we could always rely sa protection kag preservation sa Ginoo sa aton nga kabuhi. I don't know kung na-appreciate mo man bala preservation sa Ginoo sa imo nowadays. I mean, you could be one of that person dapat nga mag-COVID pero preserve ka man sa Ginoo. But we know man no nga may purpose siya ang Ginoo sa gihapon. So amo na no ang pag-recognize
sang psalmist kung sino ang Ginoo sa iya nga kabuhi. That God is our shield. And we could always rely sa protection sang Ginoo. So, this should be the norm or this should be the basis or amo ni siya dapat ang aton nga pamantayan on how we respond sa aton nga situation subong to recognize nga ang Ginoo naton is all powerful, who graciously provides ang aton nga mga need, that He is preeminent, di ba? That He has a claim sa aton nga life. So we don't need nga mag-demand sang comfort diri, and that He is a God nga may ara sang purpose, and He would not stop until nga ma-accomplish niya ang ina nga purpose sa aton nga kabuhi, and He is the God nga nagaprotect sa aton. Diba? So amo na siya ang number one basis. Recognize mo kung sino ang Ginoo sa kabuhi mo. So the second basis, right? The second basis is that not only there must be a recognition of God, but secondly, there must be a desire for God. Now, ang Psalms 84 would tell us clearly, di ba, kung ano ang iyang longing. I don't know if you have this kind of longing man sa Ginoo, or if you have this kind of longing, balang ma-experience mo ang presensya sa Ginoo. You know what? In verse 2 and 3, diri pala natin makita nga grabe ang iyang longing to the point nga daw nahisa siya sa mga pispis. Tambal dira sa verse 2, my soul long and even yearned for the courts of the Lord, or some translation, tabernacle, temple. Diba? And then tambal dira, my heart and my flesh sing for joy to the living God. And then tambal dira sa verse 3, the birds also has formed a house. And the swallow a nest for herself where she may lay her young, di ba? So, dili natin makita nga grabe ang iyang desire sa Ginoo to the point that he envied the birds, because ang ini nga mga birds, they made their nest and they even reared their family in the house of the Lord. Now, nowadays, ang mga tao, turo sa itong mga sitwasyon, seldom lang ang mga tao nga nag-desire sa Ginoo. Where supposed to be, true bala sa aton nga sitwasyon, it would cause us dapat nga magpalapit sa Ginoo. But people nowadays are after sa worldly pleasure, worldly comfort, di ba? Kung ano man ang ma-offer, in which kabalo kita wala gid sang satisfaction dira. So ang question sa aton sini nga guys, that do you have that desire sa Ginoo? You know, grabe ang desire sa ini nga psalmist, kaya hambal ni dira bala sa verse 10. Hambal ni dira, for a day in your court is better than 1,000 outside. I would rather stand at the threshold or at the door. Diba? Bali, I would rather be a doorkeeper. Lord, mas i-prefer ko pa nga ara ko sa simbahan ako ang tagabukas dira sang pirta, basta lang nga ara ko sa presensya mo. Grabe, no? Bali, for it is better to have the lowest place in the household of faith than the highest out of it. Now, kung di pa man ko tunumbi ang imo nga pagalingon subong, are you willing to trade everything diri sa kalibutan just to have God? Siya willing siya even to experience the lowest. Ha? Biskan tagabukas lang sang pirta, basta ma-experience ko yung presensya sang Ginoo. I could be in His presence, then I would rather have that kind situation, di ba? Even si Paul, hambal na, I count all things as dung. Tanan nga accomplishment niya, gin-consider niya as nothing just to have Christ. Even suffering itself, hambal niya, wala problema kung mag-suffer ko sa Ginoo, then it's okay as long lang nga mag-glorify ko ang Ginoo sa akong nga sitwasyon. Eh, grabe ang iyang desire sa Ginoo sa worship. So, wala nang matter ang iyang sitwasyon. So, ang question is that, do we have this kind of desire? May ari man kita ihan, pariho nga desire ini, sa ini nga psalmist. So gabay pa no that you would rather desire God rather than sa comfort and sa mga worldly pleasure, especially sa time naton subong. Right? So umuna siya no. First, a recognition of who God is, and then secondly, a desire for God, and then thirdly, walk with God. And out of this passage, amuni siya ang pinakananamian ko ang verse 6. Alright? Hambal dira bala sa verse 6, hambal dira, passing through the valley of Baca,
they make it a spring. The early rain also cover it with blessing. Now, amazing siya kaayo. By the way, ginhambal naton kay ina nga ang Valley of Baca, wala di siya sang specific place sa Bible, di ba? Naga-refer ni siya sa time sang kung ikaw in pain ikaw, struggle ikaw, stress ikaw, whatever situation nga feel mo daw budlayan ikaw. That is the Valley of Baca nga ginhambal diri. Alright? Or Valley of Weeping. Now, the good thing diri sa pulong sang Ginoo kay ginhambal na diri sa verse 6 is that we are all passing through the valley of weeping. Meaning to say, may end point gali ang mga kabudlayan sa kabuhi naton. Meaning to say nga ang ini nga valley hindi ni siya amo ang aton nga permanent situation. Sabi no? We are just passing through. And the good thing diri sa ini nga verse kay hambal niya diri God is with us. Kaupod nato ng Ginoo, di ba? I-consider mo, di ba? Hambal sang last Sunday, yun hambal ni Pastor, di ba? That God is our help alongside. He is our parakletos. Di ba? Nga ara ang Ginoo nga nagabulig sa aton permi. Diba? So we are just passing through the valley. And the most important thing nga ma-remind kita is that we are not just walking alone. Ara ya kaupod naton ang Ginoo. Kaupod naton siya, di ba? And number dira, even the barren place, di ba? Would be fruitful. Dira ang ginahambal dira sa pulong sa Ginoo. In other words, ginahambal dira sa pulong sa Ginoo sa aton nga sa kabuhi naton, whether we like it or not, there would be disappointment, there would be loss, there would be pain, there would be struggle. That God would call us to walk sa inang road. May mga sitwasyon, gina may mga valley, gina may mga road, gina nga maagyan naton. Di ba, Matthew 7, gani would use the picture of a narrow gate and a narrow path, di ba? Pero ang mga wala nakakilala sa Ginoo, broad kaayo ang ilang dalan, but ang ending is destruction. But for us, the gate is narrow and the path is narrow, which is, ang ending is life. And diri pala ang hambal sa pulong sa Ginoo, yes, it could be that you are in your weeping valley nowadays. It could be that you are in pain, di ba? Nadulaan ka sang palangga sa kabuhi. Diba? May mga ginaagyan ka nga mga problema, may mga struggles, may mga crisis ka. But the Word of God would remind us that it is not permanent. There would be end point. You are just passing through. Gaagi ka lang dira. The good thing pag isat kaupod mong Ginoo, you are not alone. Diba? The valley is not your home. Kaya hambal niya dira, for we are just passing. Amo na no, beyond sa bitter water, bitter situation, a sweet water awaits sa aton. But that even sa aton nga mga Red Sea, mga dead end naton, sa aton yung mga crisis, God would find a way. Huh? You know, at times pala, hindi naton ma-appreciate ang mga good things sa kabuhi naton. Kung hindi kita mag-agi sa mga bad things, di ba? Mga bad nga experiences. Hindi ko ma-picture out kung paano natin ma-appreciate ang aton nga freedom after nga madula na niblang pandemic, bala ra maka-travel ka na, bala nga daw wala na sa mga boundary restriction, wala na sa face mask, wala na face shield. I don't know kung ano ang feeling during that time, nagkaka-excite lang ako. And I have that hope na ini nga pandemic mag-end siya. Ikinabal din sa pulong sang Ginoo, we are just passing through. And you know, after sang ini nga pandemic, may worse pagin. Hindi man no, may tagaan mo ta sang Ginoo sang gamay nga rest. Di ba? Pahuwanan mga tanong kamay sa Ginoo. But it would really remind us na ang mga weeping valley naton may mga ending ginaya. Hindi na sila forever amulan ang kabuhi naton. We are just passing through. Diba? So muna siya ang good thing and grabe nga ginahambal diri sang pulong sang Ginoo sa aton. And take note ha, even ang mga barren places pala. Remember niyo sa time ni Abraham, sang of the night sila ni Lot. Tubalang nagdamo na to ang mga kasapatan ni Lot and ang kasapatan ni Abraham nga nag-aaway ng ilang mga pastor. Pastor tawag na. Pastor, ilang mga bakiro bala. Nag-aaway na to, hindi mga pastor ha. Nag-aaway na to ang ilang mga manugbantay sila mga sheep. And then nag-decide si Abraham nga dapat mag-separate na sila. So ginpapili niya sila, tambal niya pili ka kung ikaw sa right, di ako sa left. Kung piliun mo ang left, di ako sa right.
Ti ang ginpili yan nila during that time is ang place nga may mga green grass, may mga tubig. And then ang kay Abraham niya is ang dry kayo. And yet, even though amo na ang ginpili, ginprove sang Ginoo sa iya, nga regardless how barren the place is, di ba? Maging fruitful man siya gyapon as long upod mo ang Ginoo. And amo ning gin-remind sa aton sa pulong sa Ginoo, even our weeping valleys, di ba? They will become fruitful. Ano ginhambal dira sa verse 6, di ba? Ginhambal dira that even the pools, di ba? Mapuno siya gyapon hambal dira sa the early rain also cover it with blessing, di ba? They make a spring and the early rain also cover it with blessing. So they go from strength to strength. Every one of them appears before God in Zion, di ba? So ang inigaling ng mga weeping valleys natin, at times it made us strong. It made us appreciate ang mga good thing na ginahatag sang Ginoo sa aton. Right? So amo na siya no, the third basis or the third norm on how we respond sa aton nga sitwasyon subong. So, kung sa imo big subong ara ka sa mga weeping valleys mo, walk ka sa upod ang Ginoo. Remind yourself that God is with you. That He is your help alongside. And remind yourself that you are just passing through. Di ba si David kanihambal niya, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why? Because God is walking ahead sa akon. Diba? So, hindi ko yung makahadlok. Iupod ko ang Ginoo regardless how tawag ni danger the place is, di ba? Of course, di ba ang ginahambal natin nga valley of death is not literal. Right? So let's go sa third basis. Fourth rather. Speaking to God. Diba? So this is another basis kung paano kita mag-respond sa aton nga sitwasyon. So when we say speaking to God, I am talking about prayer. Right? So kabalo kita nga wala na siguro ang isa ka bagay pablang nga makahatag sang kalipayan sa aton kaysa sa answered prayer. And I do believe nga tanan kita may ara kita ginapangayo sa Ginoo. And ang answered prayer is a personal demonstration nga ang Ginoo naton is buhi siya, di ba? Kabalo ginambal naton dira kaina. And then verse 8 kag verse 9, dira naton makita nga ginhambal dira sa pulong sa Ginoo. Hambal dira sa verse 8, O Lord, God of hosts, hear my prayer. Diba? So, he has that mentality nga, Lord, pamatiibing akon nga prayer. So, sa imo, nga mga weeping valleys, abi, kamusta man ang imo nga prayer time? Do you have that time nga mag-istorya ikaw sa Ginoo? Diba? Ang dire, hear my prayer, give ear, O God of Jacob. Behold our God, our shield, and look upon the face of your anointed with favor sa iban nga translation. But Lord, look upon us, diba? Consider us with just a little favor. You know what, at times ba lang akong nga prayer sa Ginoo? Lord, tagaik bisang gamay lang gid nga favor sa ini nga aspects sa akong nga life. Diba? So, kung financially crisis ka, Lord, gamay bi nga favor, gamay nga blessing naman na bala. Gamay nga protection, gamay nga promotion, something like that. So muna no, another best ba lang nga basis kung paano kita mag-respond sa sitwasyon naton subong is by bringing it sa Ginoo sa prayer. So gabay pa no nga hindi kita sagad worry bala sa mga sitwasyon naton subong dala sa Ginoo sa prayer. Right? Bring it sa Ginoo sa prayer, which is amo man na ang gina-required sang Ginoo sa aton. So ang question ko sa inyo sini nga aga is that kamusta ang imong nga prayer life? Right? Kamusta imong nga prayer life? Ano gid bi ka importante ang prayer sa imo? So I hope no that na-deepen ang imong nga prayer life sa sitwasyon subok and you always respond in prayer sa Ginoo. Basta Ginoo, let your request be made known unto God. Right? So umo na siya. So another basis or last na lang na siya. And then, sa sunod naman natin anang iba na kay daw mga basis bakit kung paano kita mag-respond sa situation natin subong. So, the last basis, the last norm kung paano kita mag-respond sa situation natin subong is makita natin sa verse 12. Diba? Hambal dira sa verse 12, O Lord of hosts, how blessed is the man who trusts in you. By the way, ang word nga blessed, it means happy. But how happy is the man who trusts in you.
So paano kita mag-respond sa sitwasyon natin subong? Ano ang basis natin? It should be in the basis of trusting God. When we say trust God, it means day by day moment. Hindi lang yan nag-trust ka lang niya for just a one time, but it is a day by day moment sa Ginoo. And when we say trust, it means that you are taking refuge. It means that you have a full confidence sa Ginoo, sa mga promises sang Ginoo. And you know what, ang good thing bala dire, kay ginhambal dira sa verse 11, kung ikaw bala nagasalig ka sa Ginoo, regardless sa imong sitwasyon, still you will have that full confidence sa Ginoo. Kay hambal dira sa verse 11, no? For the Lord God is a sun and a shield, and the Lord give grace in glory. And then sa next nga praise, hambal niya, no good things does He withhold from those who walk uprightly. In other words, wala yan nag-withhold ang Ginoo sang good thing. Pero, dapat man naton maintindihan, no, nga ang Ginoo naton, wala siya nag-promise to give us everything nga ginapanumdum naton or para sa aton that is good. Like for example, Lord, tagaay ko bisang comfort nga kabuhi. Di ba para sa aton niya, nami na siya. Pero it could be nga hindi na ya amo na ang good para sa Ginoo. God wants to be glorified out sa imong situation. Di ba amo na ang natabo kay Paul, ang niya, Lord, remove this thorn in the flesh sa akon so that I could do pagid something para sa imo. Pero nang basta Ginoo, my grace is sufficient sa imo. I would rather be glorified in your situation. Diba? So, God does not promise us to give us everything nga ginathink natin which is good, pero ang humble diri sang Ginoo, He will not withhold what is permanently good para sa iya. Grabe, no? It means, that He would give us a means to walk along His path, but we must do the walking. Diba? Amo na ang i-remind natin kaugalingon bala. Diba? Nga wala yan ang promise ng Ginoo nga tagaan niya ta sang mga good life, good comfort, but rather hambal niya hindi ko pag i-withhold ang isa ka bagay nga permanently good. Especially if this permanently good would enable you to serve me well, di ba? Amo na yang ginahambal dira sang pulong sigri. In other words, hambal na diri, when me obey Him and trust Him, hambal dira sang pulong sang Ginoo, He will not withhold anything back that will help us serve Him, di ba? For example, you are asking sa Ginoo sa trabaho because out of this you could glorify God. Then if God would know nga para sa nga makapamaayo ni sa imo, then God would not withhold that as long nga ikaw nagasalig ka lang sa Ginoo. You have that full confidence sa Ginoo. No wonder hambay na dira, what a joy for those who trust you. Blessed is the man who trusts you because you will not withhold which is permanently good that would enable us or would help us to serve you more. So ang conclusion natin sa sininga guys that sa aton nga mga response sa Ginoo diri, dapat i-recognize natin kung sino ang Ginoo sa aton nga kabuhi. Diba? Recognize God in your life and sa imo nga sitwasyon. So, ano bi ang imo nga sitwasyon subong? Then try to recognize ang Ginoo out sa imo nga situation and you will know that He could do something, di ba? And then, i-desire mo ang Ginoo more than anything. And since nga ang Ginoo man niya may right and may claim man siya sa imong nga kabuhi. And then tandaan mo lang that in your weeping valleys, you need to walk with God and you are just passing through. And don't forget to render everything sa Ginoo through prayer. And by prayer, you need to trust God. You need to have that full confidence sa Ginoo. So this should be the norm. This should be the basis. Amo ni ang aton nga pamantayan as to how we respond sa aton nga situation nowadays. So I hope no nga ini nga pulong sang Ginoo nagahatag lang gid sa aton sang dako-dako lang gid nga reminders. Amo niya ang basis naton kung paano kita mag-respond, especially we called ourselves Christian. We claim nga may ara kita relasyon sa Ginoo. Anak kita sang Dios. Tatay naton ang Dios, di ba? God is our Father. And if that is the case, then you should respond with this norm, with this basis, with this guideline, with this standard sa aton. So praying no nga naging blessing na gid ang pulong sang Ginoo. Maga-pray kita.
Gracious and Heavenly Father, salamat gid sa sining aga nga nakapadayon kami sa pagpamalandong sa imong nga pulong. And I don't know, Ginoo, kung paano nila naitsindihan, kung paano ikaw nakipaghambal sa ila. But my prayer is that you would always use your word, Ginoo, nga ma-remind sila, Ginoo, something about sa imo. And may, Ginoo, ang nagalantaw sa amon, ang naga-follow sa amon, Ginoo, ang naging pakamayo gid ang imong nga pulong sa ila, Ginoo. And sa pagpadayon namon ikaw man sigap na mag-bless sa amon. Imong nga prayer, in the mighty name of Jesus. Amen. Okay, salamat Pastor. Sa sining time nakuha kita sa aton nga offering. Pangabayan ko si Adrian sa pagkuha. Tapos pangabayan ko lang siya sa pag-pray. Pangabayan ko lang sa pagtindog. Dayawon release. Dayawon ang Diyos nga may anak kag Espiritu niya mga binuat nga tanan sa langit kag sa duta man. Amen. Okay, balik ka man sa pagpungko kadto sa aton mga announcement. Ang announcement diri, salamat kita sa family sulat sang sponsorship sa pagtinlo sa church. Next Sunday, our sponsor will be family Sopitran family, no? Sa next Sunday, cleaners and flower sponsors. Ano pa? Alright, so next nga schedules, August 8, sa mga Kristohanon nga manog simba amo ni, no? Ara Ambagan, Bantang, Birondo, Borero, Colindon, David. Alright, so makita mo na dira sa aton nga mga viewers dira sa aton nga screen. Alright, so sige, sa gihapon ang aton nga importante nga mga announcement every time we go to church. Bisan pa man sa gwa maglakat-lakat, wear your face mask, and if it is necessary, wear your face shield. So amo na ang aton mga announcement. Alright, so sige, let's all stand please and let's have our closing prayer. Let's pray. Ginoo, salamat sang mga pulong nimo nga naghangkat naman sa amon bilang yung mga tungaan that indeed along the way may mga ma-experiencehan kami nga mga pagsulay sa kabuhi, but then all of this, Lord, mayara sing katapusan kag ini nga mga sufferings, ini mga trials will not be compared for the glory that you are going to reveal to us in heaven.
So salamat Lord sang ah, mga kamatuoran nga naghatag sa amon sing pagpabakod. May you bless those words in our hearts, and thank you Lord for those our brethren who are with us worshiping you, even Lord sa amon nga mga viewers, amon pangamuyo nga ikaw man mag-bless sa ila, and even the rest of the day kag ino hatag sing protection sa gihapon sa bawat isa, kabay pa nga ikaw gid sa gihapon ang sentro sa amon pag-alagad sa imo. And may you bless us this week of many challenges sa kabuhi, and help us Lord to just hold on to you always, trust you, and cling on you and claim your promises. But indeed, you are a God who will never forsake us nor leave us. So we commit to you, and we bring all the glory and honor sa imong ngalan. And now the love of God and the grace of the Lord Jesus Christ and the communion of the Holy Spirit be with us all, both now and forever. Amen.